Eto, mainit na balita. Eto, bansang Indonesia, susubukang makaharap ulit ang Gilas Youth sa finale kapag natalo nila ang bansang Vietnam sa kanilang last game ngayong araw. Inamin din ni Coach L.A. Tenorio na lumabas sila sa sistema nila. But today, parang umalis kami doon sa sistema namin. I wanted the boys in the group to experience those kind of games. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa interview mismo kay Coach L.A. after the game kontra sa Indonesia, inamin niya na lumabas sila sa sistema nila at sinubukang magkanya-kanyang play, which means he is trying to experiment more kung hanggang saan ang kapasidad ng kanyang mga players. Pero sabi nga niya, he feels great after the game dahil na-experience ng mga bata ang ganong ka-crucial na game na para kay L.A. Tenorio ay magandang halimbawa how to have discipline sa laro. From what is he trying to say, he really wants the Gilas Youth to explore and experience yung mga crucial game like itong laban nila sa Indonesia. He said he wants to tell the boys na hindi porket tinambakan nila yung ibang mga bansa ay easy game na rin yung iba. Coach L.A. wants to teach discipline and respect sa mga opponents and the same time teach the young guys to be more composed sa mga game and don't treat each game na easy to win. Marami nga ang nag-comment na tatambakan lang daw ng Gilas ang Indonesia ng mahigit 30 plus o 40 plus points. Pero hindi yan nangyari dahil as per last video natin, nasabi nga natin na magkakaroon tayo ng isang magandang ball game kontra sa Indonesia dahil nakita natin ang improvement nila sa skills at maayos na sistema ng kanilang basketball youth program, lalo na sa serye ng Sayaba Championship ngayong taon. Sa first quarter nga ay halos nakakasabay lang ang mga Indonesians sa pangungunayan ng kanilang ace player na si Benjamin na umiskor ng 20 points para buhatin ang Indonesia laban sa Gilas Youth. Like what the commentator said, kudos to Indonesia, deploying a well-prepared lineup this year na tama lang na sabihin nating worthy opponent ang bansang Indonesia this year. Naibaba pa ng Indonesian ang deficit sa 4 sa first 2 quarters pero with the right adjustment ni Coach L.A. Tenorio, nagawang kontrolin ng Gilas Youth ang abante nito all throughout second half. With just 9 points lang na panalo ng Gilas Youth sa game kontra Indonesia, we are expecting na sila ang makakalaban ng Gilas sa finale. Yan ay kung matalo nila ang kanilang last opponent na bansang Vietnam, na expected na magiging blowout game dahil meron lang isang panalo ang Vietnam dito sa Sayaba Championship. Kaya malaki ang chance na sila pa rin ang makaharap ng Gilas Youth sa championship game. Makakalaban naman ng Gilas Youth ang bansang Malaysia sa last game nito na inaasahang blowout game dahil hindi naman ganun kalakasan ng bansang Malaysia this year. Pero meron silang 2 wins at 2 losses at inaasahang maibibigay ng Gilas ang ikatlong talo nito bukas para i-deny ang bansang Malaysia sa medal contention. Well, si Coach L.A. na mismo nagsabi, lumitaw yung mga weaknesses ng Gilas Youth sa laban nila sa Indonesia. But since they are still young and may gigil pa sa loob ng court, we are already witnessing Coach L.A. Tenorio's mentorship and experiences pagdating sa ganitong game. Kita nyo yung mga last crucial possession ng Gilas Youth. He was trying to remind the boys to relax at wag madaliin ang game kahit na 6 lang ang abante nila sa last 3 or 4 minutes ng game. And I think that would be a great learning experience para sa batang Gilas na makinig kay Coach L.A. Tenorio. Since we did saw how L.A. Tenorio handled this kind of situation, since we saw L.A. played sa Gilas national team for many years, and he knew and he can definitely pass those knowledge sa mga batang Gilas members para lalong mag-improve sa game. Well, si Coach L.A. na mismo nagsabi, lumitaw yung mga weaknesses ng Gilas Youth sa laban nila sa Indonesia. But since they are still young and may gigil pa sa loob ng court, we are already witnessing Coach L.A. Tenorio's mentorship and experiences pagdating sa ganitong game. Kita nyo yung mga last crucial possession ng Gilas Youth. He was trying to remind the boys to relax at wag madaliin ang game kahit na 6 lang ang abante nila sa last 3 or 4 minutes ng game.
Suportahan pa din natin sila mamaya sa laban nila kontra sa Malaysia. That will determine kung sino ang top 2 teams na maglalaban sa finale game ng Sayaba Under-16 Championship this year. At huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update ka agad sa magiging laban nila ngayong araw.